We no longer need as many temporary foreign workers. It's not fair to Canadians struggling to find a good job, and it's not fair to those temporary foreign workers, some of whom are being mistreated and exploited. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada. Madalas ko nababanggit sa inyo yung mga tumatawag po sa akin at yung mga nagko-comment sa ating YouTube channel na mga naaabuso ng mga kababayan natin, na yung iba dumarating dito na nakatourist and then nagka-cash job po sila and inooperan sila ng napakababang sahod. Dahil nga sa wala silang choice, kailangan din nila magbayad dito ng mga bills, kumakain sila at yung mga tinutuluyan nila. May mga nababasa nga din akong comment dyan na ito, ilalagay ko na lang sa screen, na sabi nga niya sa akin, ano daw gagawin niya dun sa kanyang employer na pinagtatrabahuhan, which is siya po ay nakatourist. So talagang yung sahod niya sobrang baba na, hindi pa siya pinapasahod. Ilang buwan daw siyang hindi pinapasahod. So may laban daw ba siya para ireklamo? So wala kang magagawa kasi nga po naka-tourist ka and wala ka din naman pinirmahang kontrata. So sa mga ganyang pangyayari po, marami pong naabuso ditong mga workers talaga, especially yung mga naka-low wage po. Gaya nga ng lagi kong nababanggit sa ating mga nakaraang vlog, na yung iba naman kumukontra na wala namang mga ganyang pangyayari. Hindi ko po kayo masisisi kasi hindi naman sa inyo nag-o-open yung iba nating kababayan. Napakarami pong tao na nagme-message sa akin at nare-receive ko, kaya pasensya na doon sa mga hindi natin nare-replyan kasi may mga kung ano-ano silang mga tanong na komplikado na talagang hindi ko pwede silang turuan ng hindi by the book. Hindi ko sila pwedeng sabihin na tama to, tama yan, tama yung gagawin mong ganyan. Kasi halos yung mga nagme-message po sa akin na abuso, gustong tumakas, ilang buwan pa lang, isang buwan pa lang, meron linggo pa lang, gusto nung umalis, lumipat, maghanap ng ibang employer. Sobrang dami po talaga dito ng naabuso. At yun nga, dahil sa mga ganyang pangyayari, maraming mga nakakarating na reklamo sa gobyerno ng Canada at nagpatupad na nga ito si Justin Trudeau pagdating sa mga low wage na i-hire dito po sa Canada. Di po ba yung mga dumarating dito naka LMIA? So ano nga po ba ang LMIA? Ito ilalagay po natin sa screen. What is a labor market impact assessment? A labor market impact assessment is a document that an employer in Canada may need to get before hiring a foreign worker. A positive LMIA will show that there is need for a foreign worker to fill the job. It will also show that no Canadian worker or permanent resident is available to do the job. A positive LMIA is sometimes called a confirmation letter. If the employer needs an LMIA, they must apply for one. Once the employer gets the LMIA, the worker can apply for work permit. To apply for the work permit, a worker needs a job offer letter, a contract, a copy of LMIA, and the LMIA number. So yan po yung mga kailangan para po ma-issuehan ng isang temporary foreign workers ng working permit. So mag-a-apply si employer, then yung LMIA, yun yung ipaprocess para maging working permit ng isang temporary foreign workers, kagaya po ng mga nagnanais makapagtrabaho dito na naka-LMIA. But that program medyo mahihirapan na po this coming September 26. Program requirement for low-wage positions. New tightening measures for the low-wage stream. Starting September 26, 2024, certain LMIA applications submitted for the low-wage stream will be affected by the following tightening measures. Certain LMIA applications for low-wage positions in census metropolitan areas with an employment rate of 6% or higher won't be processed. So yun nga po, yung may mga matataas na unemployment rate, mamaya po ilalagay ko dito sa screen para po dun sa mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada, ma-check nyo po kung anong province yung gusto nyong puntahan, kung gaano kataas na yung unemployment rate doon. Kasi nakalagay nga po dito sa canada.ca, dito po tayo nakabase. Lahat po yan ilalagay ko sa screen para may idea kayo. And mamaya guys, yung link nitong lahat ng mga sinasabi ko sa inyo para kayo na po mismo ang magbasa, ilalagay ko din po sa description below para po may idea kayo. Para bago kayo sumubok pumunta ng Canada, ay may idea kayo doon sa province na pupuntahan ninyo. So ito nga po, 6% or higher won't be processed.
in metropolitan areas with an employment rate of 6% higher. Mamaya po ilalagay ko yan dito para may idea kayo doon sa iba't ibang provinces. Hindi ko po alam kung saan province kayo mapupunta. And then ito nga po nakalagay dito, the current 20% cap on the proportion of low wage position is being reduced to 10%. Bumaba na lalo. Yung 20% nga po, imababa na yun. Lalo na ngayon, naging 10%. Kasi nga po, talagang dapat na proseso po niyan. Yung mga employer, ang i-hire po talaga nila dapat is yung mga citizen, Canadian citizen, yung mga permanent resident. But the problem is, di po ba dati nagkaroon nga ng pandemic? And then, dun na samantala na nagpasukan na nga yung mga foreign workers. Then, yung mga foreign workers na na-abuse, inoopera na napakabababang sahod. Ang totoo niya, napakarami ko din ditong mga nakilala na yung sahod nila is $13 per hour. Meron din nga po ditong napakatagal na puro cash job lang. Talagang halos talagang ang bababa ng mga offer kasi nasasamantala. Kasi imagine guys, yung employer mag-hire siya ng local or citizen or permanent resident, magdi-demand na po yan. Kasi kailangan niyang mabayaran yung kanyang mga bills, yung kanyang bahay, yung kanyang sa transport niya, yung sasakyan niya. Kung ooperan po sila ng mabababang sahod, yung low wage nga, hindi po sasapat. Sasabihin ko na po sa inyo, hindi po sasapat. Kung 15 per hour, 16, 17, 18, pahirapan po talaga. Pagbabayad mo na lang ng bahay, na ang mahal na po talaga ng renta dito, hindi sasapat. At dun pumapasok yung mga temporary foreign workers na tayo pa naman mga Pilipino pag nakinig dollars, go! It doesn't matter kung mababa, kung talagang hindi nila alam na naabuso sila, na na-exploit sila kasi nga ang baba ng offer, tanggap lang tanggap kasi dollars. So, yun na papasok, yung pagdating dito, doon naaangal kasi sasabihin ang taas ng binabayaran ko, hindi sumasapat yung sahod. Doon na nagkakaroon ng mga reklamo sa mga mapapanood nating mga video na sasabihin dito sa Canada, hindi sumasapat yung sahod. Eh kasi nga po, tanggap po tayo ng tanggap nung kahit mababa yung sahod, tapos hindi natin kayang bayaran lahat ng bills natin, yung bahay natin, yung sasakyan natin, at yung ating food allowance at ipinapadala pa natin sa Pilipinas. Hindi naman natin maiiwasan yung mga locals and permanent residents na mag-demand. Kasi nga po talagang kung ooperan sila ng ganung kababa, hindi sasapat para bayaran nila yung mga bills nila. Kasi sobrang taas na talaga dito. Yung inflation po talaga dito ng renta, ng mga binabayarang bills is talaga sobrang taas. Then tayo, na dahil gustong-gusto lang nating makapasok ng Canada, it doesn't matter kung mababa, basta nakinig natin dollars, wala tayong idea kung sasapat ba, go lang tayo ng go. Kagaya na lang nitong ito, ilalagay ko sa screen. May mga nagme-message po kasi sa akin na magbabayad ng 1 million peso para lang makapasok dito through LMIA. Sabi ko nga, ba't ng mga Pilipino talaga kahit na talagang ika nga ay maabuso sila, go lang basta't nakarating ng Canada. So ito guys, tuloy natin to. The maximum employment duration for low-wage position is being reduced from 2 years to 1 year. Kontrata po kasi nung dumarating dito, kalimitan is 2 years. So, i-reduce na siya from 2 years to 1 year. So, ang maapektuhan po niyan ito. Unang-una, yung process, magbabayad ka ulit kung i-renew ka. And then, ito nga po, paano yung pag-apply mo ng PR? So, hindi kagaya ng 2 years, nakaka 1 year ka. Kagaya po sa mga nasa agricultural sector, pwede sila mag-apply ng AgriFood Pilot, which is sa loob ng 1 year experience, pwede ka na mag-apply ng permanent residency. So may another year ka pa to wait for your application ng PR, ng permanent resident mo. So kung 1 year ka lang, 1 year ka lang dun sa kontrata mo, then may pagbabago na naman. So yun pa lang yung may apply mo, kailangan mo makarenew ng panibago para while waiting do sa yung permanent residency application. So maraming maapektuhan po talaga nito. And then guys, ito ilalagay ko sa screen yung announcement ni Prime Minister Justin Trudeau para may idea po kayo. 2 years ago, in the aftermath of the pandemic and facing severe labor shortages, we adjusted the program for temporary foreign workers. That's what the business community needed. That's what the business community was asking for. And at that moment in time, those changes helped. They helped the economy, and they helped businesses make it through a challenging moment in our economic recovery. But today's economy is very different from it was 2 years ago. Inflation has started to come down, employment is higher, and we no longer need as many temporary foreign workers. We need Canadian businesses to invest in training and technology and not increasing their reliance on low-cost foreign labor.
It's not fair to Canadians struggling to find a good job, and it's not fair to those temporary foreign workers, some of whom are being mistreated and exploited. So I asked my minister to work on this over the summer, and we are taking action. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada, with exceptions in certain industries like healthcare, construction, and food security. So ayon kay Justin Trudeau, yun daw yung gagawin nilang hakbang para mabawasan yung bilang local citizen po na dito sa Canada dahil napakarami nga po dito ng walang trabaho. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag nagsasalita tayo ng katotohanan sa vlog natin na yung mga naghahangad na mag-tourist po dito, then yung iba magbebenta ng ari-arian, mag-i-student, ito nga po yung nagiging problema. Magtutourist kayo dito, ang dami nyo pong kakompetensya dito na naghahanap ng trabaho. Ang totoo niyan, ito, may mga nagme-message sa akin, citizen na, permanent resident na, wala pong trabaho, nagpapatulong sa akin makapasok dito sa dairy farm. And then yung iba kong kakilala na talaga nagbenta na ng mga ari-arian nila para lang makapag-student, and then sila doon magtatrabaho dito, akala po ata nila ganun kadali na kahit pa ata mag-double triple job ka, hindi pa rin sasapat, pahirapan po. Kasi magbabayad ka dun sa tuition fee mo, and then sa renta mo, halos kayod kalabaw ka na talaga dito. Kaya kung masarap ang buhay mo sa Pilipinas, dadayo ka dito para mag-student, dahil ang hanap mo naman talaga ay magtrabaho at hindi talaga pumukus sa student. Walang masama kung mag-i-student ka, pero may tutulong sa'yo para doon sa mga tuition fees mo. Pero yung mag-i-student mo ka dito para gawin lang yung way, para ang totoo naman, front lang yun para magtrabaho ka, mahihirapan po talaga kayo. Talagang, lalo na doon sa may mga maliliit na anak or may sinusuportahan pa sa Pilipinas. Kaya doon po naabuso. Ang nangyayari, yung trabaho na para sa mga locals, naago na nung mga pumupunta dito ng student pero hindi naman talaga nag-i-student, nagtatrabaho, and pumupunta dito as tourist, nagtatrabaho sila as cash job kahit na ang totoo, nag-tourist sila dito para magtrabaho. So doon nagreklamo yung mga locals, yung mga citizen, na talagang naagawan na daw sila ng trabaho ng mga student at mga tourist na dumarating po dito at nagtatrabaho dahil na-operan po sila ng mababa. Unlike po ng mga locals and citizen na talagang mga nagdidemand sila para nga po sumapat doon sa mga bayarin nila. So I'm gonna show you guys dito sa screen, ilalagay ko po dito as base po ito sa Statistic Canada sa Map 1 Unemployment Rate by Province and Territory as of April 2024. So try nating palakihin para mas may idea po kayo. Dito po yung mga province, iba't ibang province ng Canada. So nakalagay nga po dito, the unemployment rate in Canada was 6.1% in April 2024. So ito po, isa-isahin po natin. Ito, Newfoundland Labrador was 9.1. Oh, grabe. Napakataas ng unemployment rate dito. Sa Prince Edward Island is 6.8%. Sa Nova Scotia, 6.1%. New Brunswick, 7.0%. Quebec, 5.1%. Ontario, 6.8%. Manitoba, 5.1%. Saskatchewan, 5.7%. Alberta, 7.0%. British Columbia, 5%. Yukon, 3.1%. So, ayan nga po yung mga bilang ng unemployment rate dito sa iba't ibang province dito sa Canada. So, ito po, basahin po natin at ilalagay ko po mamaya ito lahat sa screen para may idea po kayo. Minister Bonnesault reducing the number of temporary foreign workers in Canada. New release August 26, 2024. Kapapasok lang na balita. The Temporary Foreign Workers TFW program is designed as an extraordinary measure to be used only when qualified Canadians and permanent residents are not able to fill the job vacancies. So yun nga po, makakapag-hire lang talaga ng temporary foreign workers ang isang employer kung talagang wala silang makuhang magtatrabaho na locals. Tuloy po natin. Unfortunately, the TFW program has been used to circumvent hiring talented workers in Canada. That is why earlier this month, Minister Bonnesault brought together business organization to inform them that the government of Canada was considering reduction in access to the program as well as strengthening compliance measures. I-shortcut ko na lang guys, dito tayo mag-focus kasi mamaya ilalagay ko din naman to sa link so kayo na po ang magbasa. Nakalagay dito ha. The government of Canada will refuse process of labor market impact assessments, LMIA,
in the low wage stream applicable in census metropolitan areas with an unemployment rate of 6% nga po, yun nabanggit ko nga kanina. Exception will be granted for seasonal and non-seasonal jobs in food security sector, primary agriculture, food processing, and fish processing, as well as construction healthcare. So may mga ano din naman po, exemption din naman po. Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, hindi naman lahat talaga maapektuhan. Kaya nga lang, sabi ko nga po sa inyo, the only thing that is constant here in Canada is change. So pabago-bago. Kaya nga lagi ko sinasabi po sa inyo, hanggat tayo ay temporary foreign workers, mag-ipon po tayo. Ang advantage po nating mga nasa inside Canada, even we are a temporary foreign workers, kung may pera po tayo, makakahanap po tayo ng paraan para hindi na lumabas ng Canada. So doon sa mga bagong paparating pa lang po, yun ang medyo talaga maapektuhan. At totoo lang po ito ma-share ko lang sa inyo. Napakarami po dito na even before nagkaroon ng mga changes sa kanilang provinces. For example, itong mga kasama ko dito sa dairy farm. Before they are work in fast food. So nagkaroon ng parang in 4 years, I don't know, correct me if I'm wrong, 4 years or 5 years, dapat ma-PR ka. Pag hindi ka na PR, kailangan mo nang umuwi ng Pilipinas. So ginawa nila, naghanap sila sa other province. So dito sila nakahanap sa British Columbia. From food counter, naging ano sila dito, dairy farm worker. So hindi sakop itong dairy farm, itong agricultural sector nung ganong nilabas na rules sa Alberta before. That was 2015. And then yun nga po, hindi sila umuwi ng Pilipinas, nakahanap na sila ng trabaho. And then hanggang sa na-PR na sila. So yun ang advantage kung meron po kayong ipon, kung meron kayong pera. Kaya kung pagdating nyo dito, pangako sa mga kapatid, pamangkin, pag-aaralin, wala kayong ipon dito, banat na kagad ng mga brand yung sasakyan. At kung ano-ano pang mga bayarin ng inuna ninyo, wala po kayo nakatabi. Pero kung kayo may pera, marami po tayong kakilala dito na ito, yung dating na PR namin nakasama. Before dumating siya dito is tourist, nakahanap siya ng LMIA, nagka-problema do sa LMIA niya kasi hindi na sila marirenew. So nag-student siya kasi wala siyang ibang para lang hindi siya lumabas ng Canada. So from student nakahanap uli siya ng LMIA hanggang sa na-PR na po siya. So lamang ang may pera po dito. Pero kung wala kayong pera, mahihirapan kayong kumilos, gumalaw, maghanap ng trabaho or malilipatan, or yung chance nyo na mag-stay dito sa Canada ay baka umuwi na lang po talaga kayo. So na may natutunan kayo guys, actually mabilisan lang tong vlog na to, in-update ko lang talaga kayo para doon sa mga naghahangad makarating dito sa Canada, hindi masyadong mag-expect kasi nga yung pong LMIA natin is malilimitahan na. Hindi naman siya totally close. Yun nga lang talaga, pahirapan na. Kaya doon sa mga may plano pong mag-tourist papunta dito, kung yung mga na dito na nga po, ito nangangamba. Then sasabay pa po kayo pagpunta rito at saka po kayo maghahanap ng LMIA. Tapos low wage pa po. Medyo mag-isip-isip na po kayo. Kung yung gagastusin nyo papunta rito, na napakalaking halaga, 1,000, tapos mag-stay kayo dito, baka umuwi kayo, wala kayong mahanap na trabaho. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea yung mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.